Continuation tayo, magandang hapon. So ito po ay para kay Mark Magnus. So sabi sa atin is mag-groupings daw tayo ng 60 yards. So susubukan natin ngayon mga idol kung kaya natin mag-groupings. Ito yung target natin. So naglagay ulit ako ng kalamansi just for fun mga idol. Pero yung target talaga natin is mag-groupings tayo dito sa mga dot na ito. So ito yung mga point of aim natin. Ito yung mag-zero lang ako. Tingnan natin kung nandito na tayo sa target. So mag-zero ako. At I mean is hindi naman accurately pero at least alam natin na nandito. Tingnan natin mga idol yung tama natin dito. Siguro mga 3 shots o 5 shots group. Tingnan natin kung makampante tayo. Tapos kung kaya natin mapatamaan talaga yung kalamansi. So stay tuned lang kayo mga idol. Sa 60 yards tayo ngayon. 62 siguro ito mga idol. So i-range natin ito maya maya. So sana po i-supportan nyo po yung video. At may dadagdag ako sa dulo dito mga idol is recap ng ating mga nagawang tutorial. So paano natin yun iisa-isahin siguro sasabihin ko sa inyo. So kung ano ang mga pros and cons siguro sasabihin ko ulit sa inyo. So ngayon mga idol isuunahin natin itong request sa atin ng group test. So hindi ko alam, kahit ako hindi ko rin alam kasi galing ako sa 30 yards. So 30 yards ito yung mga patama natin. Kalat na kalat mga idol. So anyways anyhow, let's try. Kasi meron talagang AG mga idol na hindi mapatama sa 30 at nakatumama din sa 60. So subukan natin kung kaya natin maulit yung kalamansi mga idol sa 60 yards. So stay tuned lang kayo mga idol. Sana po supportahan nyo po itong video. At kung hindi man natin matamaan yun, sana po masuportahan nyo yung ating na episode sa likod ng video na ito mga idol. Or next video or sa susunod mga idol. Dadagdag ko lang dito mga idol yung ating video. Stay tuned lang. So sabay ko nga pala mga idol. So meron tayong win. So left to right dito. Pero pag puputok tayo doon is right to left. So yan. Naririnig nyo yan mga idol. Medyo malakas. Malakas talaga yung wind natin. So hopefully kaya natin mag-adjust sa wind drift. So tingnan natin. Una wala tayong adjustment sa wind drift. Tingnan natin kung may grouping tayo. Tapos kung papatamaan natin yung kalamansi, kailangan na natin talaga mag-adjust ng wind drift. So yung mga idol, dito lang. Meron na tayong flyer na isa, ayan oh. So nagba-backfire talaga, naayos ko lang mga idol. Subukan natin to kung hindi na. Nandun talaga. Ito yung groupings niya mga idol. Ayan. Ito. Kita pa ba? Ayan. So lalap. Samita. Ayusin natin yung parallax. Ayan. So lapitan natin yan. Medyo mababa pa tayo ng 2 hash mark mga idol. Tapos 1 hash sa wind. Subukan natin yung kalamansi kung kaya natin patamaan. Same adjustment mga idol. Sa point of impact na yan. So ito hit. Baba lang ng konti. Katabi lang. Hit. So ayun, mabilis ang video lang. So tinamaan natin dalawa. Tapos may group test na tayo para sa 60 yards. So yung ginawa ko mga idol kasi is ginalaw ko yung spring ko sa likod. At
tinignan ko ulit kung gaganda pa kasi yung nakita ko mga groupings is maganda yung una nating testing. Yung una kong putok na groupings is maganda. So sabi ko, baka pwede pa siya magliit. Yung nagalaw na natin, kalat na. Pero nung pinutokan natin yung ibang hindi ko pa siya ginagalaw. Pero off camera mga idol, bago tayo pupunta dito, is makikita nyo, ginalaw ko na. Pero okay lang. Kasi akala ko mga idol is pwede pa natin mapa-tight yung groupings niya. So papakita ko sa inyo mga idol yung groupings natin. So ito siya mga idol, yung groupings natin sa 60 yards. Meron tayong isang flyer dito. Nabira agad natin yung kalamansing una. So nandito yan. Yan o, wasak. So ito yung unang groupings natin mga idol. Papansin nyo, tad-tad na ng pellet yan. Hindi natin tinatamaan kasi una, dito siya mataas. Tapos yun, kung nakikita nyo sa likod, yan. Itong dalawang to lumagpas. So binabaan ko para makita natin dito sa papel yung groupings niya. So ito siya mga idol, 60 yards, 64 yards. May flyer tayong isa. Tapos meron tayong hit ditong isa. Ito hindi natin tinamaan, pero ito yung mga groupings niya mga idol. Yan, ito yung nag-tune na ako. Ewan ko kung alin dyan. Tapos ito tayo nahagip to ano. Tama. So nahagip lang. Diyan. Ito din yung ito tinatad natin mga idol. Habang nag-tune ako, inaayos ko kasi nawala ako to mga idol. Ayan na siya. Kalat na. Pero okay lang to. Ito yung nauna natin kaninang putok. So goods na to sa akin. Akala ko kasi kaya ko pa siya palitin. So ginalaw ko yung spring. Ito na siya ngayon mga idol. Ayan na. Wala nang kwenta. Pero pasok pa naman sa papel. At sumabit pa naman dito sa isang kalamansi. Ito hindi tinamaan. So safe pa to. Pwede pa to sa toyo. At may sili. Ayan. So yan. Ito sa pool na sa pool. So dead center yung tama nito mga idol. So yun. Topic na natin ngayon is yung recap ng ating tuning. Yun yung problema mga idol. Pag nalaman mo na kung paano mag-tune, hindi ka na makukontento sa ganong klaseng patama. So, tulad ng ginawa ko. Ngayon, ligaw na naman tayo sa ating hammer spring tension. So, anyways, anyhow, ganyan talaga mga idol. Makulit talaga tayo. Nung nakita ko kasi yung bagsak ng pellet, sabi ko, parang liliit pa to nagawa natin. Pinihit ko yung hammer spray, ginalaw ko siya, tapos yun nagkalat na siya. Ang dami ko nung nakitang flyers. So hindi ko na ipapakita sa video yun mga idol, pero nakita nyo na yung patama doon. Sige mga idol, at topic natin yung mga dati nating tinalakay tulad ng 95% tuning, tapos yung pellet size. So tatalakay natin yung kaunti lang mga idol. So sana po stay tuned lang kayo dito sa ating video. Yun mga idol, so recap tayo or explain ko lang sa inyo kung alin dapat ang unahin natin dun sa ating mga ginawang video ng about sa pagiging eye tuning, power tuning or accuracy. So recap lang tayo mga idol. So una-una mga idol, yung gagawin natin doon is yung inaccurate air rifle. So unang-una, hahanapin natin yung mga defect or mga hindi maganda sa unit natin tulad ng sa akin. Ito, yan. Iba na naman yung color. Kung nakita nyo sa unang video is blue. Wasak na po siya. Ayan, sa backfire. So ngayon, acetal naman. Punit na naman. So yan. Katulad yan. So maraming effect itong backfire sa accuracy natin. So aalamin muna natin yan. After that mga kantors, na-fix na natin yon, na-solution na natin. Kung nakita nyo yung video, so sinabi ko doon kung paano natin ma-overcome yung mga problem na gano'n mga idol. Ngayon naman mga idol is yung ating power. So sa power mga idol, actually doon tayo sa accuracy. More on accuracy tayo. Hindi natin kailangan na sobrang lakas ng unit na para maging accurate. So, merong ibang unit na gusto malakas na malakas para accurate siya. Well, pwedeng rugged hole yung patama niyan mga idol. Kasi dito sa unit ko, na-experience ko talaga mga idol, 730 FPS, pellet to pellet yung patama niya. So, wala pa siyang backfire kasi nga, mababa lang yung muzzle velocity. Ngayon, dinakasan ko kasi depende din. Dinakasan ko to mga idol kasi namato tayo. So, gusto ko malakas yung penetration ng projectile ko. So, or pellet mga idol. So, depende. So, ngayon, nakaset up na tayo dun sa ating
power, so saan natin gagamitin, ano yung target natin, kung plinking lang at gusto mo maging precision is mas maganda, mas mababa and accurate. So, nakuha na natin yung power na gusto natin. Ngayon naman, doon naman tayo sa projectile. So, yung projectile natin, mas maganda mga idol is naka-sort, naka-weight, naka-resize mga idol. Kung maaari na resize para pantay-pantay yan. Skirt, head size, pantay-pantay silang lahat. Tapos yung bigat mga idol, pantay-pantay. So, nandun siya sa ranging. Ayoko kasi mostly nag-range ng sabihin natin 18.1, 18.2, something ganun. Tapos hanggang 18.28 siya. No. Gusto ko at least 5 or 4 lang ang difference nila mga idol sa bigat. Para hindi masyadong kalat yung ating patama. Ganun din ang gawin nyo kung gusto nyo. Or pwedeng kayo mag-request sa akin. Tapos about naman dun sa pellets head size mga idol na hindi ko tinalakay dun sa ating pellet sizing. Is ang ginawa natin dun is nagtulak tayo ng pellet dito sa ating barrel 5 beses. Tapos sinukat natin siya mga idol. Paglabas ng barrel natin, sinukat natin yung head size kung gaano kalaki. So dito sa barrel natin kasi wala na tong choke. So yung lumabas dito mga counters is 5.55. Kaya kung gamit natin ngayon mga idol is 5.6 mga idol na head size ng pellet. So ito yung gusto niya pero siguro may liliitan ko pa to kasi nakikita ko nagpa-flyer siya. Although may mga tama siyang maganda, may nagpa-flyer pa din siya kahit walang backfire nakikita ko. Siguro masyado pang malaki yung ating head size. So kung halimbawa yung lumalabas sa inyo mga idol na head size ng inyong pellet is nasa loob ng 5.51 or 5.50 or 5.54, mostly ganun eh. Pag may mga choke pa yung barrel natin, yung mga long barrel is yung lumalabas yan is 5.54. So, mas maganda dyan 5.50 or 5.51 or 5.52. Basta kung anumang barrel ay anumang size ng head size na lumabas sa inyo mga idol, mag-extend lang kayo or lagyan nyo ng extra pag nag-resize kayo, lagyan ng extra ng 0.2 or 0.3. So, katulad nito, halimbawa 5.55, eto dinagdagan ko ng 0.5, 0.05 actually, 0.05 kasi 5.55 para maging 5.6 siya. So, may kapit na siya dun sa ating rifling mga idol. Ito yung gagawin mo na sunod dun sa pagdakuha mo na yun. Sunod naman mga idol, dun na tayo magbe-base sa ating tuning. So, dun na tayo magkukuha ng 95% tune. So, 95% hindi 100% mga idol. Kasi yung 100% na yun mga idol is yung fine tune na yung alam ko dyan is yung fine tuning na yung ating 5% doon. So, yung fine tuning mga idol is iba na yung ginagalaw dyan. So, hindi na natin yung tatalakay yung fine tuning. Doon lang tayo sa mga rugged hole mga idol. Okay na sa akin yung one hole. Okay, na-achieve ko doon sa video na yun ay sa process na yun mga idol. Yung one hole. Sa 730 FPS using mga idol na 18.3 range na pellet na Astro. So 5.51 dito sa barrel na tong 15 inches mga idol. Although eto mga idol is 5.55 din yung yung lumalabas ditong head size pero gusto nito mga idol yung 5.51. So depende din sa inyo. Magulo ano. So ang tawag diyan mga idol kung nakita mo yung ating video dati yung nakaraang video sa pellet, sinubukan natin lahat hanggang 5.51 para malaman natin kung aling pellet yung accurate sa inyo. So, yun ang pinaka the best way mga idol na susubukan nyo para malaman nyo kung yung pellet head size nga ba talaga is swak na sa patama nyo mga idol. Kahit hindi nakatune. So, hindi yun nakatune mga idol. So, napagawa natin yun ng tight grouping. So, magandang result dun sa at magandang experiment yun. So, sana napanood nyo yun mga idol. Ano pa nga ba? So, yun, magpa-fine tuning ka na. Then, pagkatapos, pag na-satisfied ka na sa putok mo, goods na yan. So, sige mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po may na sabi naman tayong pwedeng nyong makadagdag sa inyong kaalaman. So, kung meron kayong karagdagan tanong, again, pakilagay na lang po sa comment box at talakayan natin yan in case or magre-reply naman ako. Lagi naman po akong sumasagot sa inyo. So, thank you po ng marami. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out. Siya nga pala, ready na yung patuka natin. So, yung link sa baba.